Si Disappointing Sun. Si Disappointing Sun, mga kotsero, nagtatago na. Tatago na raw, guys. Nagpunta raw ng China. Nagtatago na. Ang ano nyo, idol nyo. Yung pinuno ng mga Duterte Balahura supporters. O, ayan. Hindi na siya is back. Sabi ni John Stranger. The Disappointing Sun is back. Mali, hindi siya is back. Is gone. Is gone daw. Nawawala na siya. Baka nagtago. Well, hindi naman sinabi nagtatago. Pero nagpunta raw ng China, yun ang balita. Nagpunta raw ng China, guys. Okay. Controversial Pastor Apollo Kibuloy reportedly flees to China amid a U.S. fugitive status and a looming Senate investigation into serious allegations. Ay, nako, akala ko naman. Pero bago yan, as usual, shoutout muna tayo sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na kayo magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances ng wala pong remittance fees gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app. Ayan, download nyo lang Sendwave app sa Apple App Store, sa Google Play. At lagay nyo yung, register nyo yung pangalan nyo, bank account details, etc. etc. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop din sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ayun yung pangalan. O, yan. Magkadikit ha. Coach Jarrett ay makakuha ay nakaradagan $20 free credit. Kaya yan, mga kotsero. Gamitin lang sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay, game. Eto na. Nagtago na raw, sabi. Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy, a fugitive from the United States. Di naman siya nanggaling ng Amerika eh. A fugitive of the United States. Hindi from. Kasi pag from, sabi nanggaling doon. Hindi naman nanggaling si Kibuloy ng Amerika. Diba? Hindi naman siya fugitive na nanggaling sa Amerika. Hindi. Fugitive siya, tapos yung kanyang warrant ay nanggagaling sa Amerika. So, of the States. And a subject of a Senate investigation for alleged abuses on women and children has left the country. Naalala nyo nung sumagot siya kay Nung sumagot siya kay Risa Ontiveros, tapos boses lang. Nakakakutob na ako nun eh. Kung ito totoo, yan na nga. Hindi niya kayang ipagtanggol yung simbahan niya. Hindi niya kayang ipagtanggol yung kanyang network. Nagtago na siya. We received information that Kibuloy is no longer in the country and is reported to be now in China. Sabi ng source. The source, who declined to be identified, also said they have yet to look into how Kibuloy was able to leave the country. Alam nyo, madali lang yan. Malamang sa malamang, tawag dito, nag-private jet siya papunta sa China. May private jet yan eh. Sabi, there's no detailed report of how he was able to leave the country or if there was a hold order issued against him. Wala siyang hold departure order. Bakit? Kasi nga, nagiintay pa na ilabas yung subpoena. Wala pang lumalabas sa subpoena. O di, walang hold departure order. Ba't ka magbibigay ng hold departure order kung walang kaso? Kibuloy is known to be close to a number of national politicians and local officials in Mindanao. Kibuloy was supposed to appear before the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality hearing on Thursday, but still a no-show. He was being investigated for various allegations, including their involvement in large-scale human trafficking, rape, sexual violence, and child abuse.
Pastor Canor talaga. Ito yung galawan ng guilty, guys. Babalik yan kung si Sara magiging presidente. Pero wait. So ano nang gagawin mo sa simbahan mo? Online ka na magpi-preach? online ka na magpi-preach? Ganun na ba yun? Hindi, kasi alam nyo mga kutsero, yung mga taong katulad niya na yumaman dahil sa krimen ang ginagawa niya. Malamang sa malamang, nakaano na yung pera niya, nakalabas na. Kumbaga, wala na sa loob ng Pilipinas yan. So, malamang may pondo na yan na sa labas. Kung nakalabas talaga. Although, hindi pa naman confirm kasi, ano pala naman to, chismis pa lang naman ni di politiko eh. Alam mong problema niya sa China? Bawal ang simbahan dun. Bawal ang reliyon dun. Hindi siya makakapag-uto dun. Or, kung magtatayo ka ng simbahan dun, kailangan yung mga isa-sermon mo dun, approved ng Chinese Communist Party. Ganun dun. So, paano niya sasabihin sa mga tao sa China na siya ang sugo ng Diyos? Aaprubahan ba yon ng Chinese Communist Party? Hindi ko lang alam kung paano niya ipagpapatuloy yung mga pinaggagawa niya dito. Kung itutuloy niya sa China. Ibang mundo doon, guys. Hindi katulad yun dito. Dito may tinatawag tayong due process. Doon, wala. Kung ano yung gusto nang gawin ng gobyerno sa'yo, yun na yun. Wala na. Nakakatawa si Kibuloy, promise. Kung ito totoo. Ibig sabihin, di ba, parang pag nasa TV, ang tapang-tapang niya, di ba? Haharapin kita kahit sa ang korte, pero sa korte tayo maghaharap. Paano kung totoong nasa China pala? Haharapin kita sa korte, basta online. Haharapin kita sa kahit sa ang korte, basta video conferencing. Naka-zoom tayo. I'm sure gagamit ng passport yan. Kasi unless undocumented siyang aalis. Kasi wala namang whole departure order sa kanya. So he can freely leave the country kung gusto niya. Kahit sa airport pa. Kahit may Senate hearing pa siya. Kasi wala pang warrant eh. Wala ka namang subpoena. Bakit ka i-issuehan ng whole departure order? Di naisahan kayo. May private jet yan. Di ba nga na parang balita ko, nagpapahiram pa nga siya ng private jet dati kay Digong. Tapos napanood ko sa documentary dati yan sige Buloy, na pinagyayabang niya na kaya daw siya mayaman kasi yun daw binibigay sa kanya ng ama. Binibigay ng ama o binibigay na abuloy ng mga taga-sunod mo? Tapos alam niyo mangyayari dyan. Malamang sa malamang, magpaparamdam yan. Sabihin, wala ako sa China, nasa Pilipinas ako. Pero video call. Audio ulit na may picture niya na nagpipreach. Parang yung sagot niya kay Risa Ontiveros. Doon pa lang sa kinlay mo na ikaw na yung bagong Jesus Christ, nagsisinungaling ka na eh. Akala ko ba mabait si Digong? Ba't hindi niya sinabihan si Kibuloy na humarap na lang sa Senado? Diba? Alam ko ba they're good friends? Hindi mo kayang advisean ng kaibigan mo na sumunod sa batas? Grabe siya. Kasi nasa inyo kasi yung pag kasi DBS, yung mga Duterte Balahura supporters, pag DBS, sila lang ang sila lang ang mabuti, sila lang ang mabait, sila lang ang tama, sila lang ang matalino, sila lang lahat. Ayun, sila lang lahat talaga. Ganun lang. Pag kumontra sa Tatay Diggs nila, bobo, ano pa ba? Bobo, baliw, dilawan, etc. Ako na sinasabi. Sa ending tuloy, kayo yung napapahiya. Hindi naman kami. Saan na yung Son of God nyo? Sabihan nyo yung Son of God nyo na
Kung totoong Diyos siya, harap siya sa Senado. Sabihin niya kay Risa Ontiveros, stop! Stop! Risa, stop! Stop! Si Pacquiao. Hindi ako nagmumura. Sinasabi ko lang yung acronyms niya. PACQ kasi. So, Pacquiao. Diba? Pacquiao. Q. Pacquiao. Yun. Andito lang yan. Sabi ni Virg. Andito lang yan. Oh, pwede. Pwede rin naman, di ba? Baka nagpapakalat lang ng fake news. Alam naman natin sila eh. Di ba? If it's from Kibuloy, it must be fake news. Hindi. If it's from SMNI, if it's from SMNI, it must be fake news. Alam mo ba matapang yung mga si Digong, matapang si Digong, matapang si Baste, matapang si Pulong, matapang si VP Sara, matapang si Kibuloy, matapang lahat. Tapang at malasakit nga daw, di ba? Matapang lang pala kapag walang kaso. Pag andyan na yung kaso, wala na. Di kayang harapin ng wala. Daya mong pera, afford mo mag-abogado, ayaw mong harapin. Ano ba namang klase? Di ba? Daya mong pera eh. Baka matalo sa kaso. May gumagamit ng video ko, tapos sinisiraan ako. Okay. Sanay na ako dyan. Dami nang gumawa niyan. Ano sabi? Matapang, makikipagbarilan daw, pero pag alam na aarestuhin na siya, tatakbo kay Sidigo. Sabi ni Pab. Sabi ko nga sa inyo mga kotsero, ulit-ulitin ko to, hindi ako magsasawang ulit-ulitin to. Kapag ikaw, pastor, at yumayaman ka dahil sa simbahan mo, may problema sa'yo. Or pastor or pare, I don't care. Buti sana kung yung pinapasahod sa iyo ng simbahan iniipon mo at ipinangtayo mo ng negosyo, tapos doon kayo yumaman, walang problema. At least hiwala yun sa simbahan. Hindi yun pera ng simbahan. Pero pag ikaw yumayaman dahil sa pera ng simbahan, may problema sa'yo. Kulto ka. Naku. Baba tolerance ko sa ganyan. Alam nyo kung bakit? Alam nyo mababa tolerance ko sa mga ganyan? Kasi mga kotsero, faith is a very personal thing. Ang pananampalataya ng bawat isa ay sobrang personal yan. At ang mga taong masidhi ang kanilang pananampalataya ay gagawin ang lahat para sa kanilang pananampalataya. Ngayon, kung ikaw ay isang tao na ite-take advantage mo ang pananampalataya ng mga individual para sa kasakiman mo, kriminal ka talaga. Kriminal ka talaga. Tine-take advantage mo yung paniniwala ng mga tao sa paligid mo eh. So sana hindi totoo to. Sana nasa Pilipinas siya at hindi nagtatago. At sana harapin niya yung mga inaakusa sa kanya ng maayos. Walang problema, hintayin yung kaso. O di hintayin yung kaso, pero harapin mo, huwag ka magtatago sa China. At sasabihin mo, I'm abroad eh. I'll just pwede bang mag-appear ako online? Ano na nangyari sa simbahan niya? Ano na mangyayari kung nagtatago nga? Kasi mga kotsero, yung akusasyon na ibinabato sa kanya, mabibigat ha. Yung mga bata, pinapapunta niya sa Maynila para mamalimos. Mabigat yun. Yung mga babae, ginagawa niyang parausan. Mali. Tapos magtatago ka sa China, huwag naman sanang totoo to. Gagawa-gawa ka ng krimen, tapos ayaw mong harapin pag nandyan. Pag sisingilin ka, andyan na. Ulitin ko lang, kaya mag-ingat tayo lahat mga kotse. Tayong lahat, pati ako kasama. Ingat tayo sa mga tao na ite-take advantage yung pananampalataya natin. Tayong lahat, meron tayong faith.
So, meron tayong pinapaniwalaan. Some people believe in a God, like myself. I specifically believe in the Judeo-Christian faith. Judeo-Christian. Sabihin, Judeo kasi it's from Israel and Christian at the same time. Because I believe in Jesus Christ. So, Judeo-Christian. Yung iba, may ibang paniniwala. Iba naniniwala kay Allah, Allah pala kay Allah. Iba naniniwala kay Siddhartha Gautama, kay Buddha. Maraming religion, guys. Marami dyan. Marami. Iba naniniwalang walang Diyos. Okay lang yun. It is its own religion. Iba naniniwalang walang Diyos. And it's their own religion, kumbaga. So, dapat po mga kotsero tayo maging mas mapanuri. Mas maging mapanuri sa ating mga pinapakinggan. Mas maging mapanuri po tayo sa mga naririnig natin, sa mga nagke-claim na sila ay representante ng Diyos. Kasi, hindi natin alam, baka at the end of the day, ganito pala ang ending nila. Pag may nagsabi na kayo yayaman pag nagbigay kayo sa akin ng pera, yun, it's a sign. Red flag. Red flag number 1. Nagbigay kayo ng ikapu at pagpapalain ko kayo. Dahil ako ang anak ng Diyos. May problema ka na dun. Hindi ko sinasabi na huwag kayo mag-tithes. Ako nagta-tithes ako. Bigay niyo ikapu. Sa Diyos talaga yan. Deserve niya yan. Bigay niyo yan. Yan ang bumubuhay sa mga nagbibigay ng, yung ibinigay nila yung buhay nila para, buong buhay pala nila, para magsilbi sa Panginoon. Ibigay mo na yung ikapu. Pero, ito naman yung sa akin. Kapag, alam niyo yung embezzlement? Alam niyo yung embezzlement, yun yung krimen na na ginagamit mo yung pera na para sa organisasyon, tapos ginagamit mo para sa personal mong gastusin. Yun ang embezzlement. Or inangkin mo yung pera na para sa organisasyon. Pag embezzlement, ibang usapan yun. Pera ng simbahan, may pasweldo ka naman. Let's say, binibigyan ka ng 50,000 buwan-buwan ng simbahan mo. Pasweldo. Tapos nanakawin mo pa yung para sa simbahan. Embezzlement ang tawag doon. Wag ganun. Kaya mag-ingat tayo dyan. Ako nagbibigay ako ng ikapu. Pero at least ako sigurado ako doon sa simbahang binibigyan ko. Kasi transparent sila Pinapakita saan napupunta yung pera, etc. So, tiwala naman ako. Anyway, I'm not here to preach. Hindi naman ako pastor Although may history ako dyan. Pero hindi naman ako pastor. I'm not here to preach. Ang akin lang, ingat tayo sa mga tinitingala natin sa simbahan. Ingat tayo. Ito si, Pastor Kanor, Pati yung ikapo, iniskapo. Ay. Yung ikapo, iniskapo. Ay. Hindi ako INC. Sa church namin, sa CCF ako nag-church Sa church namin, hindi naman pinupuwersa yung 10%. Hindi naman siya puwersado. And I love it. I love the fact na hindi pinupuwersa yung 10%. Kasi malaki rin yung 10%. Halimbawa, kumita ka ng 10K o 1,000 agad yun. Diba? So, kumita ka ng 20K o di 2K agad yun. So, naniniwala ako na so hindi naman fino-force ng simbahan namin yung 10%. But ako kasi naniniwala ako sa sa kapag nagbigay ka sa
Pag sinunod mo yung sinasabi ng Biblia, pagpapalain ka. Doon ako naniniwala eh. So as much as possible, ang hirap minsan kasi maraming gastos. Pero as much as possible, sinusunod ko yung 10%. Pero ang sakit. Minsan masakit eh. Kapag let's say medyo maganda yung negosyo this month, tapos bibigay mo yung 10%, para shucks, bigat. Pero yun yung turo eh, 'di ba? Doon mo pinapakita yung pag-surrender mo sa Panginoon pagdating sa kung paano kanya bubuhayin eh sa isang buwan. So, challenge accepted. Ganoon na lang. Bigay sa Panginoon kung ano yung para sa kanya. 10% yun. Subok ko na yan. Dito may mga nagsasabi, subok na rin daw nila yun. Subok na yan. Pero, syempre, again, siguraduhin nyo yung pagbibigyan nyo. Hindi yung mga katulad ni Kibuloy. Ay, nako. Sana hindi talaga siya nagtatago. Sana. Again, hindi ko po sinasabing nagtago na siya. Binasa ko lang yung balita na nagtatago na raw siya. Ako, I hope not. I hope he will find the guts and the balls to face the allegations na ibinabato sa kanya. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Please don't forget to like, to share, and to subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live, guys. Alright, so bye everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?